15 pa lang ako habang nag-aaral ng college. Ako na ang sumusuporta sa pamilya ko. At ngayon nga 25 na ako. Ang dami kong pinasok na trabaho nung nag-aaral pa ako. Nagtrabaho ako para mag-alaga ng 2 taong bata. Dinadala sa akin ang tiyahin ko pag uuwi na ako ng bahay. Lagi akong puyat noon pag-aalaga ng baby kasi ang hirap padidehin lalo na't hinahanap ang ina. Call center agent kasi noon ang tiyahin ko. Nagtrabaho din ako sa karinderya, sa fast food. Nag-ahente rin ako ng bahay at lupa na pinamimigay ko yung flyers after ng klase ko. Nagtrabaho rin ako bilang secretary sa school namin. Ang sahod ko pinapadala ko sa pamilya ko sa probinsya at panggastos sa pag-aaral ko dito sa Maynila. Para sa baon, pambayad ng tuition at pangkain. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay at ang bunso namin ngayon ay 5 taon pa lang. Habang ang nanay ko naman ay walang trabaho at nag-aalaga lang ng mga kapatid ko. Ang tatay ko naman iniwan na kami the day after ng graduation ko. Hindi na siya nagparamdam mula noon. Pero kahit naman nandyan ng tatay ko or wala ay same lang din naman kasi wala siyang inatubog kundi bisyo, alak at barkada. Sobrang nahihirapan ako noon kasi kagagraduate ko pa lang at wala akong mahanap na permanenteng trabaho. Mula nung nagtrabaho ako ay sahod ko lang ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi ako nakakaipon dahil halos lahat ng sweldo ko pinapadala ko sa kanila. Nagtitira lang ako ng konting allowance at pambayad ng renta. Dahil kung titipirin ko sila, hindi daw sila makakakain at makakapag-aral ng maayos. Habang ang tatay ko tuluyan ng hindi nagparamdam. Kinukulit ng mga kapatid ko na magsustento pero wala daw siyang pera. Kahit papaano naman ay nakakaraos kami noon. Nabigyan ko ang nanay ko ng puhunan para magnegosyo siya at hindi na lang sa akin palaging umaasa. Galing yun sa 13-month ko at sa ilang bonus na nakuha ko. Pero ang masakit, maling negosyo ang ginawa ng nanay ko na hindi man lang kinonsulta sa akin. Nagpa 5-6 siya dun sa puukan namin. At sa ngayon tinakbuhan na siya ng mga pinautang niya. At ang ending, walang natira sa nanay ko. Nangutang siya sa Bombay sa lending sa mga arawan na umiikot sa bahay namin. Simula no nagkautang-utang na kami. Pati yung mga perang pinapadala ko, dun na rin napupunta, pinambabayad na rin niya ng utang. Lalong nabaon ng nanay ko kasi ultimong pangkain pa nila pinambabayad na rin niya sa utang. Patong-patong na rin ang bayarin ng ilaw at tubig sa bahay. Napilitang huminto sa pag-aaral ang ikalawa naming kapatid. Nagtrabaho na rin siya para matulungan ako. Pero ganun din, ang sweldo niya ay pinambabayad din sa utang ng nanay ko. Nalaman kong pinasanla niya sa kapatid ko ang ATM para ipambayad niya rin sa mga nauna pang utang na hindi yata nauubos. Naaawa ako sa kapatid ko na pati siya ay nahihirapan. Pag tinatanong ko kung bakit hindi niya habulin ng mga pinangutang niya, hindi niya raw mahagilap. At nagagalit siya sa akin pag hindi ko siya binibigyan ng pera. Last year, December 18, nagkaroon ako ng sakit sa sobrang stress. Nagkaproblema ako sa dugo. Naglalagas ang mga buhok ko. At sa bawat pa-check up ay puro paulit-ulit na CBC lang naman yung ginagawa sa akin. Ang daming nire-reseta sa aking gamot. Wala naman akong aasahan kundi ang sarili ko kaya ipinangutang ko na lang sa mga kaibigan ko. Sinubukan kong humingi ng tulong sa tatay ko pero hindi nagbigay kahit piso. Kaya nalubog din ako sa utang at lumiit ang padala ko sa probinsya. Dahilan na naman para mangutang na naman ang nanay ko para makasurvive sila. Nag-loan ako at ibinigay ko sa mama ko yung puhunan para pangtinda. Baka kako matuto na si mama. Natuwa ako kasi lumago naman yung tindahan na pinamula ng nanay ko. Kaya nitong katapusan lang, nung kumita ako ng malaki, binigyan ko pa siya ng additional 20k pandagdag. Pero may nangyari na naman. Nalaglagan daw siya ng pera sa palengke at yung pampuhunan niya ay naubos lahat. Hindi daw niya alam kung papaanong nawala kasi kipit-kipit naman daw niya ito sa bulsa niya. Lahat daw ng dinaanan niya ay binalikan na niya pero hindi na niya nakita. Hindi na siya nakaipon kahit daw ang tubo niya sa pagtitinda ay nawala na rin. Hindi ko alam kung totoo ba ito or hindi. Sobrang sakit sa pakiramdam na hindi nila pinapahalagahan ang pinaghihirapan ko. I want to live my life as well pero hindi ko magawa dahil sa pasan ko sila. Gusto kong maranasan maging anak din tulad ng iba. Hindi ko kayang magalit sa mga magulang ko dahil kung wala sila ay wala rin ako. Sana di na lang nila ako pinanganak para hindi ako nahihirapan ng ganito. Pagod na akong saluhin ng hindi ko responsibilidad. Bumalik na naman ang sakit ko. Naglalagas-lagas na naman ang buhok ko. Siguro dahil sa sobrang stress ko at sa sobrang daming isipin ko sa pamilya ko. Hinahayaan ko na lang kung anong sakit man to. Hindi ko na lang din to iniinom ng gamot kasi ganun din naman. Sa ngayon nililimitahan ko na yung pagpapadala ko sa amin. Malapit na rin namang magsipagtapos ang mga kapatid ko. From our letter sender, Gladys ng Pangasinan. Alam mo nang naging kampante yung nanay mo na sa bawat pagkakamali niya may sumasalo kaya nasasanay. Hindi aasenso ang nanay mo kahit ilang dekada mo pa siyang sustentuhan at bigyan ng pangnegosyo. Dahil hindi naman nila pinaghihirapan yung pera na binibigay mo. Mahalin mo yung sarili mo, wag mong ibigay ang lahat dahil said na said ka na. Sana malutas mo yung problema mo at sana may nakikinig na kaibigan sa'yo. Sana maging mabuti yung kalusugan mo. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Grabing
Grabe yung tatay mo no, napakasalot naman talaga. Anak-anak hindi naman kayang panindigan. Ang nanay mo naman porket hindi siya naghihirap sa pera, hindi ginagamit ang utak. Dapat mas maging maingat sa paghawak ng pera lalo namat hindi galing sa'yo. Ikaw halos lahat ang kumuha ng responsibilities ng magulang mo. Kung ako sa'yo, sustentuhan mo na lang yung mga kapatid mo, hayaan mo na lang muna yung nanay mo. Mas madaling matuto ang tao kapag dumaan sa hirap, kaya medyo tiisin mo na muna yung nanay mo. At sa mga kapatid mo, kung kaya naman nilang magbanat ng buto, let them. Anong sense nang natutulungan mo sila pero nagsasakripisyo yung katawang lupa mo? Lahat may limitasyon at tao ka lang, hindi mo sila masasagip kung hindi nila tutulungan ang sarili nila. Na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, kaya kakayanin din ng mga kapatid mo.